Eto na mga kababayan, may balita si Attorney Harry Roque patungkol sa memorandum sa Supreme Court para kay Tatay Digong. So, panoorin natin. So, magbibigay na nga ba ng desisyon ang Korte Suprema mga kababayan? So, ito sabay-sabay natin panoorin. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Well, alam niyo po ngayon medyo naging abala dahil meron po tayong hinain ngayon na memorandum na 30 days ang binigay ng Korte Suprema para isumite doon sa kaso na sinampa namin for certiorari at saka habeas corpus dahil nga doon sa pangidnap kay Tatay Digong. Binigyan po kami ng isang buwan at ngayon po yung last day kasi nga po may mga piyesta opisyal naman po pero 30 days lang po ang binigay ng korte. No? Papasalamat naman po ako sa lahat ng aking mga kasamahan dahil lahat kami walang bakasyon at talaga naman pong itinapos itong memorandum on time dahil importante naman po na kahit anong mangyari sa ICC magkaroon ng desisyon ng ating Korte Suprema na ang ginawang panginidnap kay Tatay Digong ay labag sa ating saligang batas at labag sa ating mga batas. No? So in any case, hindi ko naman po sasabihin na ang posisyon namin ay tama at hindi rin po ako maghuhula kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema. Pero kwento ko lang po sa inyo, actually itong petition na hinain namin, nagawa na po ang draft na yan Disyembre pa of 2023. Sa totoo lang po, yan ay alinsunod sa naging request sa akin ni VP Sara na gumawa na ng petisyon anticipating na kung hihingi nga ng kooperasyon ang gobyerno ni Bangag ay dudurog sa Korte Suprema. Ang naging problema lang po dyan, nawala nga ako sa Pilipinas mula noong Setyembre ng 2024 at nung kinidnap si Tatay Digong sa Marso, wala po ako sa Pilipinas. No? So hindi ko masyado naasikaso yung pagpapapirma nitong petisyon nito bagamat matagal nang gawa. At saka hindi po namin ma-file yung petisyon na gawa na as of December of 2023 kasi yun po ay certiorari lamang. Kasi yung naasahan namin, susunod naman po sa proseso ang administrasyon ni Bangag at dudulog muna sa lokal na hukuman bago padala sa dahig ang Tatay Digong. No? So hindi namin inaasahan na aarestuhin na talaga si Tatay Digong at isasakay sa eroplano. Nagkaroon lang po kami ng konting lag habang nasa Villamor at miski wala ako sa Pilipinas ay inamendahan po namin yung petisyon dahil alam ko na dahil hindi na pinalalabas si Tatay Digong ng Villamor ng mga panahon na yon na ang dapat na remedyo ay habeas corpus na kasi arestado na si Tatay Digong. Nagkaroon kami ng mahabang debate sa aking mga kasama sa law office kung anong petisyon ang ihahain namin. In the end, nanaig naman yung pananaw ko na dapat ihain natin kaparehong habeas corpus dahil arestado na nga si Tatay Digong at saka certiorari kasi ang pinangangambahan namin kung wala na sa Pilipinas si Tatay Digong baka masabi ng hukuman na wala ng jurisdiction dahil kapag habeas corpus lamang ang ifa-file dahil kapag wala na doon yung tao paano pang gagawin mo no so ang sinampa nga po namin ay habeas corpus at saka certiorari so sa lahat pong mga nakabinbin na petisyon sa korte kami lang po yung pinagsama namin yung remedyo ng habeas corpus at saka ang certiorari. Now, ang buong akala ko po, mapipirmahan ni Tatay Digong yung affidavit of, yung verification at saka affidavit of non-forum shopping. Kaya nga lang po, wala ako sa Pilipinas sa mga panahon na yon. Yung aking messenger ay nagpunta doon sa Villamor, hindi naman makapasok, no? Dahil nga hindi nila pinapapasok yung mga tao, dala-dala po niya yung form na i-append doon sa petisyon. Ang una po sana na petitioner dyan ay si VP Sara mismo na nagpunta ng diretsyo sa Supreme Court para mag-file ng kaso. No? Hindi na nga po umabot kasi nung panahon na yon, mga 4:50 nagsarado ng Supreme Court. Kaya na-file na namin po yan kinabukasan kung saan wala na po si Tatay Digong. Pero dahil naniniwala naman ako na aming sinampa ay hindi lamang certiorari na kino-question yung mga acts committed with grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction at habeas corpus na madidesisyonin pa rin yung kaso. At sa tingin ko naman po, sana po, dahil pinasumiti naman kami ng memorandum, baka naman po bigyan ng desisyon ng Korte Suprema, bagamat yan po ay bagay na tanging Korte Suprema lamang po ang makapagsasabi kung magbibigay sila ng desisyon on the merits. Now, yung kautusan po ng Korte Suprema ay humingi sila ng memorandum sa amin doon sa mga ilang mga issue na importante. No? At ilan sa mga issue ito ay babanggitin ko lang kung ano mga issue at sinasabi ko lang kung ano yung sinabi namin sa ating memorandum. Ulitin ko po ha, hindi ko po sinasabi na tama kami. Ang sinasabi ko lang ano yung
nasa loob, napaloob doon sa memorandum na hinain namin today sa Korte Suprema. No? Now, ang naging kliyente ko po dito, dahil hindi na nga po napirmahan ni VP Sara, dahil hindi na umabot, ay si Congressman Pulong Duterte. No? So, ang naging kliyente ko po rito ay si Congressman Pulong Duterte. Now, ano po yung mga issue dito? Ang pinakapangunahing issue ay moot and academic na veto. No? At ang sinabi po namin ay hindi siya moot and academic dahil in the first place, nakakulong po rin si Tatay Digong at kinakailangan magdesisyon pa rin ng Korte Suprema kung legal ba o illegal yung pagkakakulong ni Tatay Digong sa dahig at saka yung pamamaraan kung paano siya napadala sa dahig. No? Ano pa ang mga sinabi namin dyan? Sinabi nga namin na talagang tinanong din naman ng Korte Suprema, meron ba bang jurisdiction ng ICC rito? Ang sabi namin, wala na. Kasi malinaw na malinaw, gaya nung sinabi ng dalawang dissenting judges sa ICC mismo, nung nauna nang nagkaroon ng desisyon ang ICC sa issue ng jurisdiction, na dahil ang pagiging miyembro sa ICC ay voluntaryo, may karapatan din ang mga bansa na bumitiw. At pag sila ay bumitiw, hindi lang po pwede na ura-urada ay sila bibitiw at wala ng obligasyon na makipagtulungan. Binigyan ng Rome Statute ang mga bansang bumitiw at ang prosecution, ang hukuman mismo, ng 1 taon matapos mag-deposito ng instrument of ratification para aktuhan ang kung anumang kaso na ihahain sa korte mismo ng prosecution. At sinabi nga namin na dahil nga po pangalawang taon na bago nagsimula at humingi ng abiso ang prosecution para magsimula ng kanilang preliminary investigation, hindi na po pwedeng magtuloy ang kaso dahil ng panahon na yon hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Now, at sinabi rin namin na in other words, dahil hindi na nga po tayo partido dyan sa ICC na yan, lahat ng cooperation na ginawa ng Marcos administration ay labag sa ating saligang batas dahil ang ating saligang batas ay nagsasabi na tanging mga lokal na hukuman, tanging mga lokal na mga piskal, at tanging mga lokal na mga kapulisan ang po pwede mag-imbestiga, maglitis at magsentensya ng mga kaso na nagaganap dito sa ating bayan. Sabi nga namin na dahil meron na tayong IHL law, talagang ang primary jurisdiction para sa mga kaso na crimes against humanity ay domestic court, ang Korteng Pilipinas, no? At ang ICC ay gagana lamang kapag ang mga lokal na hukuman ay hindi gumagana, no? At sinabi rin namin na walang karapatan ang ehekutibo na ipawalang bisa yung prinsipyo ng complementarity by surrendering yung pagkatao ni Tatay Digong. Yan pong complementary jurisdiction ng hukuman ng ICC at ang pagiging primary jurisdiction ng hukumang Pilipino ay nakasaad po yan sa ating saligang batas at sa Rome Statute mismo. At hindi po pwede na yung pag-surrender, pag-kidnap at pag-surrender ng isang presidente sa ICC ng pagkatao ni Tatay Digong ay maging legal na basihan para sabihin na voluntaryo na nating tinatanggap ang jurisdiction ng ICC. Now, sinasabi namin na talagang tanging Korte Suprema lamang po ang merong kapangyarihan, no, na magdesisyon kung talagang tama o mali ang ginawa ng ehekutibo. No? At siyempre, bagamat wala na si Tatay Digong sa Pilipinas, kailangan pa rin magbigay linaw ang hukuman kung tama ba, sang-ayon ba sa saligang batas ang ginawa ng ating presidenteng bangag na pag-surrender sa pagkatao ni Tatay Digong diyan sa ICC. Now, sinabi rin namin na assuming na naging moot ang kaso, yung habeas corpus, kasi nasa Hague na nga po si Tatay Digong, still meron tayong mga kinikilala mga exception sa mootness doctrine. At yan po ay kasama na kung ang bagay na pinag-usapan ay transcendental importance, kung ito ay may issue of paramount public interest, at saka court of, kung ang question na pinipresenta ay of first impression, at saka capable of repetition and yet evasive of judicial review. Sinasabi namin na sige, sabihin na nating moot kasi yung habeas corpus hindi na magagrant pero meron pa rin certiorari, no, na nakabinbin at may grave abuse of discretion pa rin. At sabihin na natin na wala na sa Pilipinas si Tatay Digong, meron naman talagang kinikilala mga exception na dapat magdesisyon pa rin ng hukuman. Kapag ito nga po ay napaka-importanting bagay, at tingin ko naman po yung pagiging soberenyang bayan ng Pilipinas at yung issue na kung sino dapat magliti sa mga kaso sa ating bayan ay isa sa pinaka-importanting bagay na dapat desisyonan. Tapos ito'y po pwedeng maulitin.
Paano po mauulit yan? Ay, pwede mo namang ulitin yan. Sa kaso ni Bato de la Rosa, kikidnapin nila, papadala nila sa dahig kaagad, no? Bago makadalawang hukuman. Yun yung ibig sabihin na capable of repetition and yet evasive of judicial review. The fact na po pwedeng mangyari muli kay Bato de la Rosa yung ginawa ng kinidnap at dinala sa ICC, at kung mootness lamang ang magiging dahilan ng Korte Suprema para wag mag-issue ng desisyon, talagang paulit-ulit na mangyayari yan at hindi makakakuha ng katarungan ang mga kababayan natin, no? Tapos ito ay kauna-unahang pagkakataon, no, na talaga nagkakaroon ng ganitong desisyon ng Korte Suprema, no, dahil kauna-unahang pagkakataon naman na tayo sumapi sa isang international tribunal gaya ng ICC. Now, ang sabi namin, itong kasong ito ay talagang ang tinutumbok nito ay yung ating pagiging soberenyang bansa at saka yung ano yung limitasyon ng kapangyarihan ng presidente. Meron ba talagang kapangyarihan ng presidente na baliwalain ang jurisdiksyon ng ating hukuman sa pamamagitan ng voluntaryong pag-surrender ng isang Pilipino sa jurisdiksyon ng isang dayuhang hukuman? So yan po ang mga pinaka-importanteng issue na dapat desisyonan ng Korte Suprema. Ibig ba sabihin na palibasa ikaw ang pinakamakapangyarihang opisyales sa buong bayan, pwede mo nang baliwalain ang ating judikatura at saka yung ating saligang batas na nagsasabi na ang judicial power ay nasa kamay lamang ng isang Supreme Court at mga batas na binuo ng Kongreso. Well, hindi ko po pwedeng paghimasukan kung paano magdedesisyon ng ating Korte Suprema, pero Tatay Digong, alam ko hindi mo ako nakikita, at least alam mo na talaga naman pong parang hindi tayo nagkaroon ng bakasyon itong Paskong ito dahil kinakailangan tapusin itong memorandum na ito. Natapos naman po namin, di man kita masamahan, di man kita madepensahan sa ICC, at least dinulog ko yung kaso, yung issue na talagang labag sa saligang batas sa pangingidap sa'yo dito sa hukuman na sa tingin ko, pakikinggan tayo. No? Yan ang Supreme Court ng ating bansang Pilipinas. Magdasal po tayo, sana po ito'y dinggin ng ating Korte Suprema. At again, Tatay Digong, consider this as my Christmas gift and my Happy New Year gift to you. Sana po makabalikan na ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha. Ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Tatay Digong, this is for you. I love you forever and I shall forever be loyal to you. I shall forever be grateful dahil pinagkatiwalaan mo ako para yung maging tagapagsalita. And the Filipino people will forever be grateful doon sa lideratong pinakita mo, malinis na pamumuno at siyempre yung bakal na kamay para ipatupad ang dapat gawin para sa sambayan ng Pilipino. God bless the Philippines. So ayun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa pahayag po ni Atty. Harry Roque patungkol pa sa memorandum, no, kay Tatay Digong? So dudulog kaya itong Supreme Court mga kababayan? So papayagan kaya nila mga kababayan, no, na itong memorandum para makalaya na si former President Duterte? So mag-comment po kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.